Pag ang buhay niyo may pananampalataya, hindi kayo papasok sa mga premarital sex. Hindi kayo papasok sa mga pornografiya. Hindi kayo papasok sa mga malaswang gawain, mga pagbibisyo. Hindi kayo papasok diyan. At sapagkat kayo ay hindi papasok diyan, ibig sabihin kayo nagko-contribute sa kabutihan, sapagkat pag dumarami makasalanan sa mundo, sabi ko nga, malapit ang disgrasya. Baka pag dumating ang tsunami, sabihin mo, isa ako sa dahilan, kaya may tsunami dito sa bawat. Dahil ako'y nabuhay sa kasalanan, nabuhay ako sa kalaswaan, nabuhay ako sa pagtalikod sa Diyos. Samantalang, kung hindi, kaya mong sabihin, hindi darating dito ang masama, sabagat isa ako sa mga nagdarasal para sa simbahan. Kaya, tayo, huwag tayo at yan maganda, contribute ng kabutihan at kabanalan ng tao, at tayo ay pagpapalain ng Diyos. Okay? So, another tanong, sa ibang grupo na ito? Another group? Opo. Okay? Paparin kaya? Kayo na ba? Ano ba? Tatanungin, baka kay Jordan, kaya di na siguro. Ano po ang pinagdaanan ng pari sa pagtubad ng kanilang sinumpa? Ano po ang pinagdadaanan ng mga pari sa pagtubad sa kanilang sinumpaang tungkulin? Ano bang ibig sabihin? Ang pagsubok o ano? Yung mga pinagdadaanan, siyempre, ito yung pakipaglaban sa masama. Okay? Lalo sa mga panahong ito. Sa panahong ito. Honestly, kung ako ay talagang hindi hahawak, kung madaling gumawa ng masama ngayon diba? Madali. Unang-una, meron namang pumapayag makipag-date sa pare. Ikalawa, meron naman nagkakagusto sa pare. Ikalawa, may pera. May mga ganun diba? Kung baga siya yan, takbo ng mundo Pero, takot ako sa kabalasan At takot ako sa Diyos. Pwede mangyari. Pwede ako maging masaya, makipag-date. Pero hindi ko alam kung ano yung dudulot sa buhay. Baka kung saan ako dalhin na yan. Ay lalo ngayon, I'm getting old. So, hindi ko na masyadong siguro sa mga kabataan, I do not know. Pero ako, ay takot na ako sa ngayon. Ibig sabihin ko, I'm getting old. Kasi alam ko, yung kasalanan, malas talaga yun. Disgrasya talaga yun. So, bukod sa pag-imisa, ano po ang pinagkakaabalahan ng kaparian upang makatulong sa balanan? Unang-una yung prayer life namin. Ako, at least every day, I pray 2 hours. Siyempre, kung ibabudget mo, may misa, mayroong ganito, mamaya magdarasal pa ako, mamaya, yung 2 hours, ganyan, may mga sikol, may mga confession. So, ito lang yung mga pinagkakabalahan. Very simple. Pero, siyempre, una sa lahat, I pray. Talagang yan wala akong liban diyan. I see to it na I pray at least 2 hours a day. At least 2 hours. Yan ay talagang ginagawa ko yan nang walang kaliban-liban yan. Sabi ko nga nung naging breviaryo ko ang aking nahawakan, yung ginagamit ko ngayon, ay walang oras na lumipas na ako hindi nagdasal. Talagang ang pagdarasal ay part ng aking buhay. So, mga sikol, confession, mga ganito, kung ano man, may mga pangangailangan. Siguro ito, counseling, siguro ito ang mga ginagawa. At saka sa totoo lang, ako sa tagal ko ng pare, wala natitira sa akin pera. Sa dami ng mga nanghihingi, sa dami ng kaya siguro kung hihingi ng simbahan, Father, ibibigay, hindi nilang mga gamit, konting pera natin tira. Pero wala talagang malaking kayamanan kasi tinutulong ko ngayon nga, 6 ba yun? 7 yung aking tutulungan sa pag-aaral. So, may food, meron half, meron konti lang, allowance lang. So, meron mga tao na ang marami naman dun inaanak ko. Iba naman yung nilapit din kusinera. Okay. Ano po ang mabuting plano ninyo
ninyong mga pari sa ikabubuti ng simbahan. Siyempre, maraming plano ang pari, lalo ang kura para kung anong plano nito. Pero higit sa lahat ay ang evangelization, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi susunod ng lahat kapag kaya naman. So, yun ang pinakamabigat na plano. So, magitan ng aktibidados ng simbahan, ano po may tutulong nito sa mga tao at sa paanong paraan po ito maisasagawa? Ano po may tutulong nito sa mga tao at sa paraan? Merong mga plano tulad ng mga pagtulong, pero alam niyo, yung mga yan, nagagawa na rin ng iba eh. Mismo ang gobyerno, meron ganyang mga plano. Ang isang pinakamaganda na talagang ang focus ng simbahan ay ang bagay na espiritual. Halimbawa, may sakit. Akala ng iba, ang sakit lang ay katawan, gagamutin. Hindi magamot sa ospital at ang mangyayari ay wala. Komplikado na. Ayon kay Bishop Fontaine, nung pumanaw na noon, na marami ang gumaling ang sakit sa bansa, sa US, hindi dahil sa ospital, hindi. Dahil sa confession. Kasi kaya nagkakasakit ng mga tao dahil sa kasalanan na. Kasalanan na. Aniwala kayo. Dahil nagkakakong ka na. Kapag tandaan niyo, subukan niyo. Masaya kayo ngayon, mabuhay kayo, subukan niyo mabuhay kayo sa kasalanan, mamaya lupay-pay na kayo. Panghihina kayo, hindi kayo tatagal. Susuko ang katawan ninyo. Paghihinaan kayo, lulukin niyo na kayo ng demonyo. Kaya kapag nagkakasakit na kayo, tandaan ninyo may kasalanan niyo. Pagka hindi kayo papasok, subukan lang niyo. Ba't hindi ako papasok? Ba't tinatamad? Tandaan niyo, may kasalanan niya. Kung ano ang nagpapahinang kasalanan sa iyo na ginagamit ng demonyo. Maaaring kasalanan ng galing, kasalanan ng pag boyfriend, kasalanan lahat yan eh. Kaya lahat na yan. Marahil ngayon, masaya ka, huwag kayo mag-enjoy sa kasalanan, at ang susunod niyan ay kapighatian. Kaya delikado ang kasalanan. So, ang kinakailangan, may isagawa, ay ang talagang sa spiritual, more. Kaya yung mga confession, mga ginagawa namin ganyan, malaking tulong sa tao yan kung talaga kayo nangumpisa. At least, nababawasan yung bigat, kasi bigat yan eh. Tandaan niyo, pag punong-puno na ng kasalanan, pag hindi kayo bumigat ang inyong puso, pag hindi bumigat ang inyong isip, kaya, bilang kabataan ng parokya, yun, ano maaari namin tulong? Ang sabi ko nga kanina, yung prayers. Pag nagdarasal kayo, sure ako na inyo may tutulong sa parokya. Just pray. Attend the Mass. Magsimba lang kayo. Tandaan ninyo, ibang itsura ng naligo at hindi naligo. I remember one time, may lumapit sa akin. Hindi ko na mamalaya na habang siya'y lumalapit sa akin, ako na pala rin sasabi ng kanyang kasalanan. So naman nga siya, sabi sa akin, Father, bakit po alam niyo ang kasalanan ko? Ang sagot ko na lang, iba kasi ang itsura ng naligo at hindi naligo. Tandaan ninyo, ibang itsura ng gutom at busog. Ibang itsura ng puyat at natulog. Ibang itsura ng gutom, busog. Lahat yan, magkakaibang itsura. Tandaan ninyo, hindi para-parehas. Kaya ibang itsura ng drug addict. Kaya sabi ko, iba rin ang itsura ng taong nabubuhay at alipin ng demonyo. Merong kakaiba na siguro hindi ba sa nakikita ng iba, pero ako, sa biyaya siguro ng sakramento, nababanaan ko. Kahit pa paano nakikita mo, kitang-kita mo ang taong naloloko ng demonyo. Okay? Sige na.